Member, Catholic Media Network and kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Mga kapanalig, ang ating pong Philippine Standard Time, 1 minuto makalipas ang 2:00 ng hapon. Ngayon po ay Sabado, 14 ng September, taong 2024. Narito ang Veritas News Alert Nationwide. Hinikayat ang liderato ng mababang kapulungan ng Department of Agriculture at iba pang kaukulang ahensya na paramihin ang mga lugar kung saan mayroong kadiwa store na nagbebenta ng bigas sa mas mababang presyo. Ito ang mensahe ni Speaker Martin Romualdez kasabay ng paglulunsad ng bagong bayaning magsasaka rice program, isang kolaborasyon ng National Irrigation Authority at mga miyembro ng Irrigation Association na naglalayong makapagbenta ng murang bigas lalo na sa mga mahihirap. Sa pagtitipay sinagawa ng NIA Upper Pampanga River Integrated Irrigation Systems sa gymnasium sa Cabanatuan City, kinilala ni Romualdez ang potensyal ng programa na makatulong sa pagtiyak ng seguridad sa pagkain ng bansa at pagpapababa ng presyo ng mga bilihin. Pinuri rin ng pinuno ng Kamara ang Department of Agriculture sa pagtugon nito sa panawagan na dagdagan pa ang mga kadiwa centers kung saan makabibili ng bigas sa halagang 29 na piso ang kada kilo. Nagpapasalamat din si Romualdez sa mga taong nasa likod ng BBM Rice Program, lalong-lalo na sa mga magsasaka at asosasyon ng mga nagpapatubig sa kanilang pagtulong sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na maparami ang supply at mapababa ang presyo ng bigas. Sa kasalukuyan ay mayroon ng 265 kadiwa stores at 119 na pop-up kadiwa sa buong bansa. Magbabalik ang mga balita mamayang 3:00 sa kanyang kapanalig Marian Navales Pulgo. Sumainyo ang katotohanan. Abangang muli ang Veritas News Alert Nationwide. Halina't pakinggan ang tinig ng Diyos upang tayo ay gumaling at magtagumpay sa buhay. Ang salita ng Diyos ay nagpapagaling, nagbibigay buhay. Ang Diyos ay nagbibigay sigla, galak at pag-asa sa lahat. Madadama natin ang tunay na kapayapaan sa buhay. Ang salita ng Diyos ay nagpapagaling, nagbibigay buhay. Halina't samahan si Sister Annalyn Bondok tuwing Sabado mula 2:00 hanggang 2:30 ng hapon dito sa Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Ang salita ng Diyos, ang salita ng Diyos ay nagpapagaling, nagbibigay buhay. Amen. Glory to God, glory to Jesus, glory to the Holy Spirit. Amen. Mga kapanalig, mga brothers and sisters, mabiyaya, mapagpalang hapon sa inyong lahat. Muli tayo po'y magsasama-sama upang pagnilayan ang salita ng Diyos na nagpapagaling, nagbibigay buhay sa ating lahat. Tayo po, samahan niyo po ako sa ating panalangin, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Si Yahweh ay papurihan, purihin mo kaluluwa, ang pangalan niyang banal, purihin mo sa tuwina. Ikaw aking kaluluwa, ang Diyos ay papurihan, at huwag mong lilimutin yaong kanyang kabutihan. Ang lahat kong kasalanan, siya ang nagpapatawad. Anumang aking sakit, ginagamot niyang lahat. Sa bingit ng kamatayan, ako ay nililigtas, at pinagpapala ako sa pag-ibig niya't habag. Sa sarili ang dulot niya'y kasiyahan habang buhay. Kaya naman ang lakas ko ay lakas ng kabataan, katulad ng sa agila, ang taglay kong kalakasan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Mabiyaya, mapagpalang hapon sa inyong mga kapanalig, mga brothers, mga sister. Ako po ang inyong lingkod, Sister Annalyn Bondok, na muli maghahatid, magdadala ng mabuting balita ng Diyos, ng salita ng Diyos, na nagpapagaling, nagbibigay buhay sa ating lahat. Amen? At sa araw po na ito, napakaganda po ng ating paninilayan. Bago po ang lahat, nais kong batiin ang ating minamahal na kagalang-galang Bishop Teodoro Bacani Jr. Mabiyayang pakikinig po. At sa ating minamahal na Parish Priest ng Santo Domingo Church, Quezon City,
kay Father Simon Peter Ramos, mapagpalang mabiyayang hapon po, Father, at sa ating spiritual director na ang salita ng Diyos nagpapagaling, nagbibigay buhay, Catholic Charismatic Healing Ministry, kay Father John Paul Centellano, mapagpalang mabiyayang hapon, Father John Paul, at sa ating minamahal na pari na si Father George Moreno, mabiyaya, mapagpalang hapon po sa iyo, Father George. Amen. At sa ating kapatid, Sister Cecilia Gabino, magandang hapon, mabiyayang hapon po. Amen. Sa inyo pong lahat, mga brothers and sisters, at sa ating lahat na nanonood, nakikinig sa ating Sky Cable Channel 211, mabiyaya, mapagpalang hapon po. At nais ko rin pong batiin yung ating pinanikan kagabi ng Mama Mary, binabaan, si Sister Carmela Argiles, Felicitas Argiles at Paul Fernando Argiles. Maraming salamat po sa pagtanggap sa ating mahal na ina at ang pagpapalang biyaya ay sumainyo po. Amen. God bless po. Amen. At ngayon pong araw na ito, una sa lahat, kami po ang salita ng Diyos, community na ang salita ng Diyos, nagpapagaling, nagbibigay buhay, Catholic Charismatic Healing Ministry. Amen? At ito po ang ating mga minamahal na si Father Simon Peter Ramos, ang ating Parish Priest sa Santo Domingo, at ang ating Father John Paul. Ito po yung opening ng ating community last August 6 na bines na at unang-una ng ating Panginoong Diyos ang naginamit ang ating mga kaparian, si Father John Paul Centellano, Father Simon Peter Ramos, at si Father George Moreno. Maraming salamat po sa ating Panginoong Diyos at naitayo po ang ating community na ang salita ng Diyos nagpapagaling, nagbibigay buhay, Catholic Charismatic Healing Ministry. Amen? At sa ating lahat, ngayong araw po na ito, napakaganda po. Ngayon po ay ating pinagdiriwang ang exaltation of the Holy Cross o pagtatampok ng banal na krus ng ating Panginoong Hesus. Amen? Kaya sa ating lahat, sino po ba yung mga may mabibigat na krus sa buhay natin? Taas po ang kamay. Amen? Mag-comment po tayo. Ano pong ba mga krus na dinadala natin sa buhay? Alam niyo po, yung krus na yan, yung bigat ng krus na yan, gaano kalaki, gaano kaliit, yan pala ay napakalaga sa buhay ng tao. Tingnan natin kung paano niyakap ni Jesus ang kanyang ang pagbubuhat ng krus, kung saan hindi lang po yun, hanggang sa kamatayan sa krus, inialay niya ang kanyang buhay para sa iyo, para sa akin, para sa ating lahat, upang ipakita ng Diyos na yung mga bigat na hirap sa buhay, hindi po yan failure. Hindi po yan parusa or something. Yan ay blessing sa atin. Kung ito ay tatanggapin natin na magaan sa ating buhay. Kasi makikita natin kung paano ang Panginoong Jesucristo sa kabila ng pagiging hari at Diyos, pero hinubad niya ang pagka-Diyos at pagkahari. Bagkus nagkatawang tao siya. Amen? Siya ay nagkatawang tao at namuhay bilang alipin. Namuhay siya, bagamat siya ay napakayaman. Pero anong ginawa ng Panginoong Hesus? Bagamat ang Panginoong Jesucristo ay napakayaman, may-ari ng langit at lupa. Pero namuhay siya sa kadustaan para tayo ay para tayo yumaman sa pamagitan ng kadustaan. Amen? Ibig sabihin mga kapanhalig, mga brothers, mga sister, ito pala yung tunay na kayamanan sa buhay ng tao. Yung matuto tayong mag-alay ng buhay. Yung matuto tayong magtiis, magsakripisyo. Tularan natin ang Panginoong Hesus na sa kabila ng hirap pagtitiis, pero ni gabutok man, hindi siya nagreklamo. Amen. Diba? Siya ay Diyos, hari, tagapagligtas ng buhay ng tao. Siya ay Diyos, bukal ng Diyos ng buhay, bukal ng pagpapala. Pero mismo si Jesucristo, naranasan niya ang rejection. Hello? Sino rito nakaranas ng rejection?
yung dinanas mo yung pag-uusig, na kilala ka, pero parang hindi ka kilala. Kilalang kilala ka, pero hindi ka nila kilala. Alam mo yung, katulad ni Jesucristo, kilalang kilala siya. Kasi halos lahat, pinagaling niya. Halos lahat, inabot ni Jesucristo ng Panginoon Jesucristo ang mga tao. Pinalaya niya ang mga tao sa gapos ng kahirapan, sa gapos ng kasalanan. Pinagaling niya ang mga tao sa karamdaman. So lahat ng lumalapit kay Jesus, lahat ay nakadama ng kagalingan. Lahat ng lumalapit kay Jesus ay nagkaroon ng bagong buhay, bagong pag-asa. Amen? Pero sa kabila ng ginawa ng Panginoong Jesus na kabutihan, anong ginanti ng mga tao? Hindi sila natutong magpasalamat. Hindi nila kinilala ang Panginoong Jesus bilang hari tagapagligtas ng kanilang buhay. Bagkus ano sinigaw nila, ipako sa krus, ipako sa krus. Hello mga kapanalig. Minsan ang tao, sasabihin nila, bakit ganun ang mga tao nung panahon ni Jesus, hindi siya kinilala. Hanggang ngayon mga kapanalig, maraming tao pinapako ang Panginoong Jesus sa krus. Sa paanong paraan? Kung ang tao hindi niya pinahalagahan ang kalooban ng Diyos, hindi niya sinunod ang Diyos sa kanyang buhay, kung nanatili siya sa kasalanan, kung mas inibig pa niya ang mga bagay sa mundo kaysa gumawa ng kabutihan. Kasi ang Panginoong Diyos ay Diyos ng pag-ibig, ang Panginoong Diyos ay Diyos ng habag, ng malasakit. Siya ay Diyos ng kapayapaan, katarungan. At kapag ang tao ay hindi marunong magpatawad, hindi marunong magmahal, hindi marunong mahabag at malasakit, isa ka sa nagsumisigaw na ipako sa krus ang Panginoon. Pero makikita mo, kahit kukunti lang ang nakikipaglaban kay Jesus. Diba si Maria, ang ating mahal na ina, si San Pedro, ang mga alagad niya. Ilan lang sila na pumipigil sa mga tao na huwag ipako sa krus si Jesus. Sana isa tayo sa mga alagad ni Jesus na kumikilala at nagpaparangal sa Diyos. Sana isa tayo sa nananalig kay Jesus na siya ang daan ng ating kaligtasan ng buhay. At para tayo ay magkaroon ng kaligtasan at buhay, kailangan tanggapin natin ang katotohanan. Ano yung katotohanan na ito? Na tanging kay Jesus lamang matatagpuan ang kaligtasan. Kaya nga, ngayong araw na ito po ngayon ay kapistahan ng pagtatampok ng banal na krus ng Panginoong Hesus bilang paalala sa maraming tao na huwag kang malungkot kung ikaw may madaladalang napakabigat na krus. Kung ikaw man ay nahihirapan sa krus na dinadala mo, dahil yung krus na yan ang simbolo ng ating kaligtasan. Kung ikaw magtitiis, magsasakripisyo, dahil ang pagtitiis, sakripisyo, yan ay kabuuan ng pagmamahal natin, una sa Diyos at sa ating kapwa, sa ating pamilya. Pero kung hindi ka marunong magtiis, magsakripisyo, ano nangyari sa mga Israelita sa unang pagbasa sa araw na ito? Ano sinabi nila? Nung mga araw na iyon, nainip ang mga tao sa pasikot-sikot na paglalakbay. Nagreklamo sila kay Moises, inialis mo ba kami sa Ehipto para patayin sa ilang na ito? Wala kaming makain ni mainom, sawa na kami sa walang kwentang pagkain ito. Amen? Bago ang lahat, magkakaroon po muna tayo ilang patalastas. Ang salita ng Diyos, ang salita ng Diyos ay nagpapagaling, nagbibigay buhay. Makiisa sa Mary and the Healing Saints Exhibit ngayong buwan ng Setyembre, hatid sa inyo ng Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Bisitahin ang exhibit sa Fisher Mall, Quezon City.
natatampukan ng iba't ibang imahe ng Birheng Maria at mga banal. Mary and the Healing Saints Exhibit gaganapin mula September 18 hanggang September 29, 2024. Para sa karagdagang impormasyon sa Mary and the Healing Saints Exhibit, tumawag lamang sa Veritas Religious Department 8925-7931 hanggang 39, locals 129, 131 at 137 o tumawag sa 0917-631-4589, 0917-631-4589. Ang salita ng Diyos, ang salita ng Diyos ay nagpapagaling, nagbibigay buhay. Amen. Glory to God, glory to Jesus, glory to the Holy Spirit. Amen. Sa ating pagpatuloy po natin ating pagninilay, kung saan makikita natin ang mga tao, mga taga-Israelita, nainip ang mga tao. Kasi bakit? Dahil sa pasikot-sikot na paglalakbay, kaya nagreklamo sila kay Moises. Alam niyo po, hindi lang naman ito sa panahon ni Moises eh. Maraming tao ngayon reklamo ng reklamo. At ito nakakalungkot mga kapanalig. Kapag ang tao ay nainip o nagsasawa sa kanilang paglalakbay, ano nangyayari? Ito ay hindi maganda, ito ay mali. Kasi pag ikaw nainip o nagsawa ka o nawalan ka ng tiyaga, ito ang dahilan bakit ang tao ay nagrereklamo. At pag ang tao nagreklamo, hindi mo nakikita yung magandang buhay na nakalaan para sa'yo. Hindi man sa lupa, pero napakaganda ng inihanda ng Diyos sa ating lahat. Sa lahat ng mga anak niya, sa ating lahat ng mga tao na tunay nagmamahal, na tunay na umiibig at naglilingkod sa Diyos, merong inihanda sa atin ng Diyos na silid sa langit. Kaya, ibig sabihin, napakahalaga ng pagtitiis, ng sakripisyo. Pero kapag ito'y nawala, nandun na ang tao, ano mangyayari? Mawawalan sila, hindi na sila marunong magpasalamat. At dahil dito, nawala sa kanila yung pinakamahalaga, yung pagmamahal. Kaya nga, sabi, ito pala ay mali, ito ay kasalanan. Kasi pag ang tao na inip, nawawala ang pagtitiis, sakripisyo. Dahil dito, gagawa sila ng mali. Amen? Gagawa ka ng mali. Kaya sabi ng Diyos, bakit kayo reklamo ng reklamo? Tila hindi, parang akala nyo hindi ko alintana ang yung paghihirap. Kasi tingnan mo si Jesus. Pagkamat siya'y Diyos at Hari, pero anong nangyari? Nung siya ay nakusahan sa kasinungalingan, sa kasalanan hindi niya ginawa, dahil pinagkanulo siya ni Judas, inaway ba niya si Judas? Nagreklamo ba siya? Hindi. Hanggang siya'y putungan ng koronang tinihik na halos ikabulag ng kanyang kaliwang mata, ni gaputok man, hindi siya nagreklamo. Hanggang ipapasan sa kanya ang napakabigat na krus na halos ikadapa niya ng 3 beses. At sa pagkakadapa niya, ano nangyayari? Tumatama ang mga sugat niya sa bato. Gaano po kasakit yun? Pero niyakap niya ito, tiniis niya. At lalo na nung siya ay hagupitin ng 5,000 mahigit na beses, 5,000 times na higit pa, nahagupitin siya sa haliging bato, na kapag dumapo sa kanya yung panghagupit na yon, halos yung kanya mga balat ay natutuklap. Dahil hindi po basta lubid po yun, yung mga dulo na yun ay matutulis, napakasakit. Pero hindi siya nagreklamo ni Gaputukman. Hindi siya nagsabi, Ama, magpadala ka dito ng mga angel at puksain mo yung mga taong ito na masasama. Hindi niya ginawa iyon. Bagkus nagtiis, nagsakripisyo. Bakit? Dahil alam niya na sa kanyang pagtitiis sakripisyo, maraming maliligtas na tao. Na ang sino mang sumunod sa kanya, manalig, sumampalataya, ay maliligtas at hindi mamamatay, bagkus magkakaroon ng buhay na walang hanggan.
Ito po yung pinaka-essence ng ating kapistahan ngayon. Ang pagtatalaga, ang pagtatampok ng banal na krus ng Panginoong Hesus. Para sabihin sa mga tao, huwag kang mainip. Matuto tayo magtiis, magsakripisyo, mag-alay ng buhay. Upang nang sa ganon, yung pagtitiis natin ng hirap, ng sakripisyo na yan ang magiging daan ng kaligtasan ng ating buhay, ng ating kaluluwa. Kasi maraming tao hindi marunong magtiis. Kaya pag nainip na sila, kahit na hindi sa kanila, aagawin nila, nanakawin nila. Halimbawa sa pera, di ba? O magtiis ka kung yan lang pera mo, magtiis tayo, magsakripisyo. Huwag kang kasi kapag ang tao hindi na natutulong, hindi na sila nagtitiis, nandun na yung lalabag na sila sa kalooban ng Diyos. Halimbawa sa pera, dahilan sa pera, magkukurap, mandadaya, mga agaw, magpapatubo ng pautang, o magdadamot, o magiging sakim. Kasi bakit? Dahil hindi sila masayahan sa anong meron sila. Gusto nila higit pa ang meron sila. At dahil dito, ang tao ay nasisira ang buhay. Kasi nawala sa kanila yung kahalagahan ng pag-ibig. At sa pag-ibig, nandun yung mag-aalay ka ng buhay. Nandun yung matututo kang magbigay. Sa pag-ibig, kahit nasasaktan ka, hindi ka gagawa ng masama. At magpapatuloy ka na magbigay at mag-alay ng buhay para sa Diyos at sa iyong kapwa. At ang bunga nito ay kabutihan. Kaya, alam niyo po yung matsatsaga, yung matiisin pa, alang-alang na magkaroon siya ng malinis na pamumuhay, alang-alang sa pagtitiis siya sakripisyo, mamumuhay siya ng tapat sa Diyos at sa kanyang kapwa. At sa pagtitiis niya, siyempre magtitiis ka. Halimbawa, may posisyon, may gusto kang kunin na posisyon. Alam mo na may nakaupo na. Kung ang tao ay hangal at mangmang, at hindi siya, nainip siya, bakit ang tagal-tagal ko naman? Ay samantalang kararating mo lang. Itong taong to, ilang taon na. At kung hindi siya natutong magtiis, nawala sa kanya yung pinakamalaga sa buhay, yung dignidad, yung pagkatao. Kasi sa pagtitiis, dyan tayo dinadalisay ng Diyos. Kaya wag tayo magreklamo, bakit ganyan, bakit ganun? Kung ang Panginoong Hesus nga hanggang sa kamatayan sa krus, ano sinabi niya? Nagalit ba siya sa mga tao? Hindi. Ano sabi ng Panginoong Hesus? Ama ko, patawarin mo sila pagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Amen? So, ibig sabihin, kailangan pala ang tao ay yakapin kung ano mang meron siya o wala siya. Kasi ang mga sa unang pagbasa sa mga taga-Israelita, nainip sila, kaya nagreklamo sila kay Moises. Inalis mo ba kami sa Ehipto para patayin sa ilang na ito? Wala kaming makain ni mainom. Sawa na kami sa walang kwentang pagkain ito. Hello? May mga tao ganyan. Reklamo ng reklamo. Pero hindi ito ang tao walang karapatan na magreklamo. Kung ang Diyos nga si Jesucristo, ano sabi niya? Ama ko, hindi ang kalooban ko ang masunod, kundi ang kalooban mo. Ibig sabihin, hindi ang ating kalooban ang masunod, kundi dapat ang kalooban ng Diyos. Ano bang kalooban ng Diyos? Na ang tao ay dapat magpalingap sa Diyos, na ang tao ay dapat magpasakop sa Diyos. Kaya naman naiinip ang tao, nagreklamo kasi bakit? Dahil ang gusto nila, ang kanilang nais, ayun ang kanilang sinusunod. Ano ba ang nais? Ano ba ang kalooban ng Diyos? Na ang tao ay mamuhay ng kalugod-lugod sa Diyos. At sa tingin mo ba, kapag ang tao, halimbawa sa pera o sa posisyon man sa lupain, napakalaki na ng yung lupain, kakamkamin mo pa yung lupa ng pobreng tao na kapiranggot lang ang meron siya. Tingin mo ba kalugod-lugod yan sa Diyos? Hindi!
Kasi ayaw ng Diyos na ikaw ay magiging sakim, mangangamkam na hindi sa'yo. Alalahanin natin sa unang pagbasa, ano sabi ni Jesus ng Diyos sa atin. Basahin ko lang po. Sabi sa atin ni Lord, subalit, hindi ba mas mabuting tiisin na lamang nyo ang pangaapi at palampasin ang pandaraya sa inyo? Subalit, kayo pa ang nangaapi at nandaraya, at sa inyong mga kapatid pa naman. Hindi ba ninyo alam na ang mga makasalanan ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos? Huwag niyong dayain ang iyong sarili. Ang mga nakikiapid, sumasamba sa Diyos-Diyosan, nangangalunya, nakikiapid sa kapwa lalaki o kapwa babae, ang mga magnanakaw, ang mga masasakim, mapaglasing, mapanlait, o mandaraya, ang ganyang mga tao'y walang bahagi sa kaharian ng Diyos. Amen? Ang salita ng Diyos sa 1 Corinto chapter 6 verse 1 to 11. So, ibig sabihin, kapag ang tao pala, ang sabi ng Diyos sa atin, hindi ba ninyo alam na ang makasalanan ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos? Amen? So, ibig sabihin, kapag ikaw pala namuhay sa mali, namuhay ka sa kasalanan, nawawala sa iyo yung pinakamahalaga sa buhay. Ano po yun? Na magkaroon tayo ng kaligtasan at maging makapasok tayo sa kaharian ng Diyos sa langit. Lahat tayo welcome sa langit, mga kapanalig. Lahat tayo bukas ang pinto ng Diyos para sa... Kasi nga, nagtiis si Jesus, inaalay niya ang kanyang buhay para sa iyo, para sa atin, hanggang sa kamatayan sa krus, upang ang tao ay hindi mamatay, bagkus magkaroon ng buhay na walang hanggan. At hindi lamang po yun, upang maligtas tayo laban sa impyerno. Kaya nga sinabi ng ating Panginoong Hesus, di ba? Ang sino mang sumasampalataya sa Panginoong Hesukristo, kahit mamatay, ay muling mabubuhay. At ang nabubuhay na nanalig sa Diyos, sa Panginoong Hesukristo, ay mabubuhay magpakailanman. Amen? Kaya napakalaga sa tao na sumampalataya kay Jesus. At kung ikaw na nanalig sa Diyos, magtitiis ka. Dahil alam mo na ang gumagawa ng mali, ang gumagawa ng masama, ang bunga ay kaparusahan. Ngunit ang natutong magtiis, sakripisyo, ang gantimpala ay kaligtasan at buhay na walang hanggan. Kaya nga sabi, huwag niyong dayain ang iyong sarili. Ang nakikiapid, ayan, nakikiapid, di ba? Babae sa babae, lalaki sa lalaki. Alam mo nang may asawa, mag-aasawa pang muli. Kasi sinabi ni Lord, ang pinagsama ng Diyos hindi dapat paghiwalayin. Amen? Bakit? Dahil ang nag-asawa sa inhiwalayan ay nangangalunya. Period. Never question. Kasi yan ay batas ng Diyos. Dahil ang batas ng Diyos ay batas na walang kulang. Amen? At ang batas ng Diyos ay walang hanggan. At ang sino mang sumusunod sa batas ng Diyos ay liligaya ang buhay. At ang sumusunod sa batas ng Diyos, magkakaroon ng talino sa pahat na kaisipan. Kaya nga, alam mo na ang gagawin mo, ay dapat pala sundin ko ang Diyos. Kasi pag sinunod mo ang Diyos, hindi ka nahangal, hindi ka namangmang. Makikita mo yung kahalagaan ng kalinisan ng pamumuhay. Na kahit naghihirap ka, nagtitiis ka, okay lang. Basta manatili kang malinis at tapat, una sa Diyos, pangalawa sa kapwa. Kaya nga kasi sabi ni Lord, walang bahagi sa kaharian ng Diyos ang mga sakim, ang mandaraya, ang magnanakaw. Hello? Pag ang tao na wala na, hindi na sila marunong magtiis, mandadaya na sila. Dahil lang sa posisyon, mga agaw, magnanakaw, at dahil ito maninira. Kaya sabi niya, walang bahagi sa kaharian ng Diyos ang mga, sabi ni Lord, yung mga mapaglasing, mapanlait, ang mga ganyang tao walang bahagi sa kaharian ng Diyos. So, ibig sabihin, napakalaga pala sa tao ang magbalik loob sa Diyos, ang magsisi at magbagong buhay. Amen? Kasi di ba, mabait naman si Lord. Sa kanilang ako magsisisi, sa kanilang ako magbabagong buhay. Paano kung huli na ang lahat?
dahil hindi mo nakita at hindi ka umasa sa Diyos na nagbibigay sa atin ng buhay at kaligtasan at buhay na walang hanggan. Mas umasa ka sa mga bagay na nabubulok, nasisira at kumukupas at lumilipas. Mauuwi sa wala ang lahat kung hindi ka nanangan at nagtiwala sa Panginoong Diyos na tunay na nagmamahal sa ating lahat. Amen? Magkakaroon po muna tayo ng time check. Ang salita ng Diyos, ang salita ng Diyos ay nagpapagaling, nagbibigay buhay. Sa mga kapanalig, nagpapasalamat po ang Veritas 846, ang radyo ng simbahan, sa ating pagiging number 3 sa AM radio rating sa Metro Manila ng Kantar KBP. Isang biyaya po na dumadami ang nakikinig at naniniwala sa kahalagahan ng katotohanan. Ang katotohanan ang siyang magpapalaya sa atin. 1.8. Mag-ingat po tayo sa mga peking balita. Sabi nga ni Pope Francis, fake news is diabolic. Palaging makinig, kapanalig, sa Veritas 846. Sumainyo ang katotohanan. From Mega Manila, Philippines, to the World Wide Web, through broadcast and social media, Veritas 846 Kapanani, 55 years of Catholic broadcasting. Manatili ka sa amin, Panginoon, manatili ka sa amin. Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Member, Catholic Media Network and kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Mga kapanalig, ang ating pong Philippine Standard Time, 32 minuto makalipas ang alas 2 ng hapon. Ang salita ng Diyos, ang salita ng Diyos ay nagpapagaling, nagbibigay buhay. Amen. Glory to God, glory to Jesus, glory to the Holy Spirit. Amen. Kaya nga, uulitin ko, napakalaga ng pagtitiis, sakripisyo tulad ng ginawa ng ating Panginoong Jesucristo upang manatiling mabuti at kalugod-lugod sa Diyos. Kasi ito ang daan ng kaligtasan at buhay. Di ba maraming iba, pag nag-give up na sila, ayoko na, maghihiwalay ang mag-asawa. Alam niyo po, nasa babae, nasa ina, nasa babae, para ang pagsasama ng mag-asawa ay maging matibay. Kapag ang babae, ang ina ay nagsawa, nawala na sa kanya yung pagtitiis, sakripisyo, nasisira, nawawasak ang pamilya. Kaya nga, napakalaga sa atin bilang mga babae, bilang ina, matutuhan natin yung kahalagahan ng pagtitiis, sakripisyo, dahil ito ang simbolo ng tunay na pagmamahal. Sa kabila na nahihirapan ka, magtitiis ka pa rin. Kasi, nangako kayo sa bawat isa, for better or for worse, for rich and for poor. Magsasama kayo at magiging tapat sa bawat isa. Hindi porket siya ay maraming bisyo, iwanan mo na siya. Pagtiisan mo ang asawa mo, dahil yan ang krus. Mabigat man yung krus na yan, yan ang pagbinuhat mo yan. Yan ang magiging daan para kayong mag-asawa ay maging matibay ang pagmamahalan. Yung relasyon nyo, o maging sa magkakapatid, maging sa pamilya. Huwag yung susukuan ng bawat isa. Diba? Nanalo ka nga. Nagkaroon ka nga ng ginto. Paano kung nawala sa yung pinakamalagang ginto? Yung pamilya mo. Na kahit ilang pang ginto yan, hindi mapapalitan ang pamilya. Dahil ang pamilya, yan ay regalo sa atin ng Diyos. Hindi ka makakapili, itong gusto kong nanay, itong gusto kong tatay. Hindi ka makakapamili, itong gusto kong anak. Ibig sabihin, anuman kakulangan ng iyong magulang o ng iyong kapatid at ng anak mo, hindi mo sila susukuan. Ang nanay ko nga, nakita kong pagtitiis niya. Kahit ang tatay ko, grabe magalit. Ang plato lumilipad sa kapitbahay. Pero hindi ko nakita ni Gaputok man ang nanay. Oh, maghiwalay. Hindi. Nagtiis po siya. At marami pa rin ako nakilala na hindi babaero na yung asawa mo, palitan mo. Hindi. Nandun ang pagtitiis.
Magtiis ka, ikaw ang babae, manalangin ka sa Diyos, magbago ang asawa mo. Hello? Kaya hindi po sagot ang paghihiwalay. At kung maghiwalay man, hindi ka na dapat pa mag-asawa pang muli kasi ganun din naman yun. Ay para ka na nagpalit, pero nawala sa iyo yung pinaka-precious, yung tunay. Kasi peke na yung pangalawa na, iba yung totoo, iba yung nangako kayo sa bawat isa nung kayo ay nasa simbahan. Hindi ba pwede, ito, retake tayo, second na hindi ganun. Kaya nga sinabi ng Diyos, ang pag-aasawa, hindi yung kanin na kapag sinubo mo't napasok ka, iluluwa mo. Hindi. You have to think so many times. Kasi pag nandiyan ka na, wala nang sukuan. Amen? Kaya nga sabi ng Panginoong Hesus, yamang si Kristo ay nagbata ng hirap sa buhay na ito, kayo man ay dapat maging handa sa pagtitiis, sapagkat ang nagtitiis ng hirap sa buhay na ito ay tumalikod na sa pagkakasala. At ang pinag-uukulan niya ng buong panahon sa buhay na ito ay ang kalooban ng Diyos at hindi ang mga pinakamimithi ng tao. So ito yung sinasabi sa atin ng Diyos. Kung ang Panginoong Hesus nagbata ng hirap, tayo man ay dapat maging handa sa pagtitiis. Kasi bakit? Dahil ang pagtitiis sa hirap sa buhay na ito ay tumatalikod na sa pagkakasala. Yun ang sinabi ng Diyos sa atin sa 1 Pedro chapter 4, 1-6. Tumatalikod ka na sa pagkakasala. Kasi nagtiis ka, mahal ko siya, pero may asawa siya. So magtitiis ka, hindi ka makipag-ugnayan sa kanya. O di kaya, alam mo nang masama, magpatubo magtitiis ka, hindi ka magpapatubo. Kasi sa pagtitiis, tatalikod ka sa pagkakasala. Alam mo na, ayaw ng Diyos ang nakipagsipi sa kapwa lalaki, kapwa babae, karumal-dumal, para hindi ka magkasala, magtiis ka, manatili kang single. Di ba, manatili kang nag-iisa kasi yun ang, pero huwag kang makikipag. Ano sabi ni Lord? Karumal-dumal. Kapag ikaw ay nakipag-ugnay, nakipagsipi sa kapwa babae. Kaya nga sinabi sa atin ni Lord, at ang pinag-uukulan niya ng buong panahon sa buhay nito ay ang kalooban ng Diyos at hindi ang mga pinakamimithi ng tao. Amen? Kaya nga diba, yung mga matiisin, mga nagsasakripisyo, makikita mo kahit hirap na hirap sila, hindi makikita mukha nila nahihirapan. May ngiti pa rin sila sa labi. Kasi yun ay pagmamahal. Ang mga nanay, di ba, sinila ang kanilang anak after 9 months, hanggang pagkasilang, nagreklamo ba sila? Ayoko na, ang hirap. Tapos magpupuyat ako, mag-aalaga. Hindi, nagtitiis sila, kasi yun ay pagmamahal. Amen? Kahit sa ating mga magulang, pag sila tumanda, kinalinga mo sila, nandun ang pagtitiis na aalagaan natin sila. Ano mang kailangan nila, tutulungan natin sila. Kasi yun ang tunay na merong pagkatao. Kapag ang tao na inip, nawawala sa kanila yung pinakamalaga, yung prinsipyo dignidad. Yung takot at galang sa Diyos. Kaya nga sabi ng Diyos sa atin, sapat na ang panahong inaksay nyo sa paggawa ng mga bagay na kinuhumalingan ng mga di kumikilala sa Diyos. Kahalayan, kamasasamang pita ng laman, paglalasing, walang taros na pagsasaya, mga pag-iinuman at karimari-marim ng pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Nagtataka nga sila kung bakit hindi na kayo sumasama ngayon sa kanilang mga magulong pamumuhay, kaya nilalait na nila kayo. Ngunit mananagot sila sa Diyos na hahatol sa mga buhay at mga patay. Ipinangaral din ang mabuting balita sa mga patay upang mabuhay pa rin sila sa piling ng Diyos, bagamat inabot na sila ng kamatayan tinakda sa lahat ng tao. Amen? So, ibig sabihin, sapat na, ibig sabihin pag ikaw pala ay gumawa ng mga kinahumalingan ng mga di kumikilala sa Diyos, kahalaya, masamang pitap, paglalasing, walang taros na pagsasaya, pag-inuman, at karimari-marim na pagsamba sa Diyos. Ano sabi ng Diyos? Ikaw ay nag-aaksaya ng panahon. You're wasting your time. Ngayon sa ating panahon yan, di ba, scrolling cellphone, how many hours you spend pag-scroll ng cellphone. Ibig sabihin, ito pala wasting your time. Kaya nga nagtataka na yung mga tao kung ikaw ay nagbagong buhay. Mas ginugol mo na yung oras mo, panahon sa paglilingkod sa Diyos, sa paggawa ng mabuti. Kaya nga marami tao, nilalait nila kayo.
Diba? O dati siya, ngayon sisiraan kanila, lalaiting kanila. Pero sabi ng Diyos, mananagot sila sa Diyos na hatol sa mga buhay at mga patay. Kasi bakit? Ipinangaral din ang mabuting balita sa mga patay upang mabuhay pa rin sila sa piling ng Diyos, bagamat inabot na sila ng kamatayang itinakda sa lahat ng tao. So, ibig sabihin lahat naman nakapakinig ng mabuting balita ng Diyos, subalit hindi sila naniwala. Kaya inabot na sila ng kamatayang itinakda sa kanila sa lahat ng tao. Kaya hindi na sila nakapagbagong buhay. Dahil hindi sila nakinig, hindi sila naniwala, hindi sila nanalig. Na dapat sila'y maliligtas, pero hindi sila naniwala. Mas naniwala sila sa mga sinasabi ng mundo o ng mga tao. Kaya nga ano ginawa ng Diyos nung nagreklamo yung mga tao sa mga Israelita, ano ginawa po niya? Dahil dito pinadalhan ng Panginoon ng makamandag na ahas at sino mang matuka nito ay namamatay. Kaya lumapit sila kay Moises. Sinabi nila, nagkasala kami sa Panginoon at sa iyo. Idalangin mo sa kanyang paalisin ang mga ahas na ito. Dumalangin nga si Moises, ganito ang sagot sa kanya ng Panginoon. Gumawa ka ng isang ahas na tanso, ilagay mo iyan sa dulo ng isang tikim, at sino mang natuklaw ng ahas na tumingin doon ay hindi mamamatay. Gayon nga ang ginawa ni Moises. Mula noon lahat na natuklaw ng ahas, ngunit tumingin sa ahas na tanso ay hindi mamamatay. Amen? So, ibig sabihin, dahil sa katigasan ng ulo ng mga Israelita, nagpadala ang Diyos ng ahas na ang sino mang matuka nito ay namamatay. Hello? Pag ang tao pala hindi sumunod sa Diyos, dumarating sa buhay ng tao yung kamatayan. Pero may solusyon ng Diyos para hindi ka mapahamak at mamatay. Tumingin ka kay Jesus. Tumingala ka sa langit. Kasi ito sa unang pagbasa, ang ginawa ng Panginoong Diyos, nagpagawa siya kay Moises ng tikim. Ilagay mo, sabi, gumawa ka ng isang ahas na tanso. At kapag sino man natuklaw ng ahas, tumingin siya doon, hindi mamamatay. Gayon nga nangyari. Diba? Mula noon, lahat na matuklaw, ngunit tumingin sa ahas na tanso ay hindi namamatay. At sa bagong tipan, hindi na mismo na ang kanyang anak ang pinadala niya upang ang sino man nagkakasala ngunit nagbagong buhay dahil siya ay nakinig sa Panginoong Hesus, dahil sila ay nakinig kay Jesucristo, naniwala kay Jesus, sumampalataya, ay hindi mapapahamak, hindi mamamatay sa kasalanan, bagkus sila ay mabubuhay dahil sumampalataya sila sa Panginoong Jesucristo. Diba? Kaya nga sabi dito, diba, sa second reading, sabi, si Kristo Jesus, bagamat siya'y Diyos, ay hindi nagpilit na manatiling kapantay ng Diyos, bagkus sinubod niya ang lahat ng katangian ng pagka-Diyos, nagkatawang tao at namuhay na isang alipin. Nang maging tao, siya'y nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan. Oo, hanggang kamatayan sa krus. Kaya naman siya'y tinampok ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Ano pat ang lahat na nilalang na nasa langit, nasa lupa, nasa ilalim ng lupa, ay maninikluhod at sasamba sa Kanya. At ipapahayag ng lahat na si Jesucristo ang Panginoon sa ikararangal ng Diyos Ama. Amen? Kaya nga, ito ang sinasabi sa atin ni Lord, be humble. Kung si Jesucristo nga Diyos, Hari, pero hindi siya nagpilit na manatiling kapantay ng Diyos. Sino yung nagpilit na kapantay ng Diyos? Yung si Lucifer, ang evil. Kaya mula from very beautiful angel, it turns to monster, to beast. At tinapon mula sa langit, tinapon siya sa pinakamalalim na puso ng dagat. Yung walang hanggan na lalim na bangin. Kasi bakit? Dahil hindi siya nagpalingap sa Diyos. Naging mataas siya, mayabang. Kaya nga ingat-ingat po tayo. Kaya nga sabi na sa atin ng Diyos, diba? Sabi ni Lord, ano nga ang mapapala ng isang tao makamtaman niya ang buong daigdig kung ang katambas naman nito'y ang kanyang buhay. Kaya nga, anong maipagmamalaki mo? Ano maipagmamalaki mo o tao? Ikaw ay nagmula lamang sa alabok
at buhay ka pa'y maaari ka ng mabulok. Mabibigo ang galing ng manggagamot sa mahabang karamdaman. Ang hari na ngayong buhay, bukas ay maharing tanghaling bangkay. Pagkamatay ng tao, wala nang matitira sa kanya kundi mga uod, bangaw at mga hayop na gumagapang. Ang kapaluluan ng tao nagsisimula sa pagtalikod sa Panginoon at sa paghihimagsik laban sa lumikha sa kanya, sapagkat ang simula ng kapaluluan ay kasalanan, sapagkat ang nanatiling palaloy na kagagawa ng maraming kasamaan, kaya't katakot-takot na parusa ang ipadadala sa kanila ng Panginoon hanggang sa sila'y malipol. Amen? Kaya nga sabi sa atin, kaya huwag na huwag niyong isipin ang kayamanan niyo ay bunga ng sariling lakas at kakayahan. Alalahanin niyo, si Yahweh na inyong Diyos ang nagbigay sa inyo ng lakas upang yumaman kayo. Kapag siya'y tinalikuran niyo at sumamba kayo sa Diyos-Diyosan, ngayon pa'y binabalaan ko na kayo na malilipol kayo. Kung hindi niyo pakikinggan ang kanyang tinig, malilipol kayo tulad ng nangyari sa mga bansang ipinalipol sa inyo ni Yahweh. Amen ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kaya ibig lang sabihin, ano yung pagmamalaki mo o tao? Nagmula ka lang sa alabok at sa alabok din magbabalik. Ano yung pagdadamot mo? Hindi naman pala sa'yo yan. Ipinagkatiwala lang sa'yo ng Diyos. Diba? Kaya nga wala tayong dapat ipagdamot dahil ang Diyos sa Diyos nagmula ang lakas at ang buhay natin. At ang lahat ng pinagkatiwala sa atin. At ang lahat ay pinagkatiwala lang sa atin ng buong may kapal. Maging buhay natin ay hindi natin hawak. Dahil ang buhay ay hiram lang natin sa Diyos. Ang Diyos ay may likha sa atin. Kaya dapat lang na ang tao ay matakot, gumalang at sumunod sa Diyos. Diba? Alalahanin natin, ginawa ng Panginoong Diyos ang tao mula sa alabok, hiningahan niya sa ilong at nagkaroon ito ng buhay. Amen? Kaya nga nais ng Diyos sa tao, magkaroon siya ng malaking pagmamahal, pag-ibig sa Diyos. Magkaroon siya ng takot at galang sa Diyos. Yan ang simula ng karunungan ng tunay na talino na mula sa Diyos. At dahil dito, hindi siya gagawa ng labag sa Diyos. Matutuhan niya ang pagsunod at paglilingkod sa Diyos. Subalit kapag ang tao na wala ang takot at galang sa Diyos dahil sa mga kahangalan sa mundo, siya ay magiging mangmang at hangal. Hanggang hindi niya namamalayan ang buhay na sisira, nawawasak dahil hindi siya nakinig sa Diyos. Hindi siya sumunod sa Diyos. Amen? Paano natin mapapakinggan ng Diyos? Nagbigay siya ng mga kautusan at ibinigay niya ang kanyang mga salita. Diba? Kaya nga kung maalala natin, basahin ko lang po. Iniwan ng Diyos ang kanyang salita upang makilala at malaman, maunawaan ang kalooban, tuntunin ng Diyos na siya magiging patnubay at patnubay sa ating buhay. Kaya nga basahin po natin sa Lucas 16:27-31. Sinabi ng mayaman, kung gayon po amang Abraham, ipinamaman ko sa inyong papuntahin si Lazaro sa bahay ng aking ama, sapagkat ako'y may 5 kapatid na lalaki. Paparoonin nga po niyo sila upang balaan sila at nang hindi sila humantong sa dakong ito ng pagdurusa. Ngunit sinabi sa kanya ni Abraham na sa kanila mga sinulat ni Moises at ang mga propeta, pakinggan nila ang mga iyon. Hindi po sapat ang mga iyon, tugon niya. Ngunit kung pumunta sa kanila ang isang patay na muling nabuhay, tataligdan nila ang kanilang mga kasalanan. Sinabi sa kanya ni Abraham, kung ayaw nilang pakinggan ang mga sinulat ni Moises at ng mga propeta, hindi rin nila paniniwalaan kahit ang isang patay na muling nabuhay. Amen? So, ibig sabihin, kahit na may patay na magsabi, ay, totoo may impyerno, ang tao, una issue yan, pero makakalimutan din nila. Iba'y naniwala ka sa sinabi ng Diyos sa pamagitan ng mga propeta, ng mga alagad ni Jesus, at sa ating panahon ngayon ng mga kaparian. Pag nanalig ka, hindi mawawala sa isip mo yun. Kailangan pala mamuhay ako na ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya sinasabi dito sa Ebanghelyo ng Diyos na hindi pinakikinggan ng mayaman ang salita ng Diyos at hindi niya pito pinaniniwalaan ang mga kasulatan na isinulat nila Moises. Kaya nagdusa sa Hadis ang mayaman. Hindi dahil siya ay mayaman, kundi dahil hindi siya nakinig sa Diyos at hindi naniwala sa salita ng Diyos. Amen? Kaya ang bunga, ang mayaman naging madamot, naging sakim. Kaya napahamak na bigo
namatay at naparusahan sa puway na hindi namamatay sa impyerno dahil dahil nanangan sa kayamanan, hindi sa kapangyarihan ng Panginoong Diyos. Hindi niya pinahalagahan ang paggawa ng kabutihan sa kapwa, ang pagtulong sa kapwa na hindi nagawa ng mayaman. Amen. Kasi dahil may kakayahan siya na tumulong at magkawang gawa, ngunit hindi niya ito ginawa, kaya napahamak at nagdusa sa hadis. Dahil naging bulag siya sa pangangailangan ng kapwa, kaya naging madamot siya at sakim. Nakalimutan na gumawa ng kabutihan sa kapwa at magkawang gawa. Amen? Kaya nga sa ating lahat, napakahalaga na tayong lahat, habang may buhay, habang may lakas, ang Diyos ang dapat nating pakinggan. Ang Diyos ang dapat nating paniwalaan at sundin. Upang tayo mabuhay at maligtas. Upang magawa natin pinakamahalaga at yun ang mabuti sa ating kapwa. At sa paggawa ng mabuti, kaakibat itong pagtiis, sakripisyo. Kaya ang tao gumagawa ng masama kasi hindi sila nagtiis, hindi sila nagsakripisyo. Kung baga nawala sa kanila yung tunay na pagmamahal. Kasi ang pagmamahal, dyan yung sacrifice. Nandun yung pagtitiis. Ang nanay, di ba kahit malayo sa mga anak o ang tatay malayo sa mga anak, sa pamilya, tinitiis nilang hirap sa ibang bansa. Mabigyan lamang nila ng magandang buhay ang kanilang pamilya. Pero kapag nawala na sa kanila yung pagtitiis, ang tao, hindi na tama yung ginagawa. Hindi na tama yung desisyon. Amen? Kaya nga sabi sa atin ni Lord, sa atin, ito ang sinasabi ng Panginoon, makapangyarihan, kahabag-habag kayong namumuhay na maginhawa sa Sion, kahabag-habag kayo na nahihiga sa magagarang kama at nagpapahinga sa malalapad na himlayan habang nagpapakabusog sa masarap na pagkain. Bakit sinabi ni Lord to sa pamagitan ni Propeta Amos chapter 6 verse 1 to 7? Kasi ayon sa sinabi ng Diyos, kahabag-habag ang mayaman dahil sa kabila ng kanilang kaginhawaan, ng api sila at ng apak ng tao. Nanira, ito po yung ating libro sa chapter 2 po. Ayan. May chapter 1 tayo, yung blue na publish na po siya. So, kulang tayo sa budget kaya hanggang chapter 1 pa lang. Yung chapter 2, ito po yung ating tinatalakay, nasa chapter po ng ating libro. Kaya nga uulitin ko, ang sabi sa atin ni Lord, kaya nga bakit kahabag-habag para kay Lord? Dahil sabi nga, ito yung ating refleksyon na kahabag-habag ang mayaman kung dahil sa kanilang kaginhawaan ng api sila at ng apak ng tao. Nanira, nagsinungaling, naging madamot at sakim. Hindi nakita ang hirap ng kapwa kaya hindi marunong tumulong at magbigay. Amen? Kaya sa kabilang buhay, ang tao nagdurusa dahil hindi siya sumunod sa Diyos, kaya naging masama at naging madamot. Dagdag dito, kung ang katuwiran ng tao mali, halimbawa, malakas ako, saka na ako magsisisi, magbabago. Ngunit huli na ang lahat, namatay siya ng biglaan, napahamak, at nagdusa sa impyerno dahil hindi siya nagsisi, hindi siya nagbalik loob sa Diyos. Amen? Hindi naging handa sa pagharap sa Diyos, sa kamatayan, dahil naging hangal, binaliwala ang kalooban ng Diyos, naging abala sa kayamanan sa mundo na walang halaga, na nauubos at nawawala. Kaya wag nating hayaan na masayang yung binigay sa atin ng Diyos na opportunity na makapasok sa langit. Na dahil lang sa mga kayamanan nawawala, nauubos, nasisira, ipagpapalit mo ang pinakamalaga sa buhay. At yun yung eternal life. Diba kaya nga sabi ng Diyos, ang tunay na kayaman hindi nasisira, hindi nabubulok, at hindi kukupas, hindi maglalaho. At yun ang kayamanan na nakalaan sa atin sa langit. Huwag nating hangarin mga bagay sa mundo na kung saan ito'y nasisira, nabubulok, kukupas, lilipas. At dahil dito maraming tao hinahangad na kayamanan, nabubulok. Kaya ang pagkatao minsan masama at bulok din. Totoo naman, alam mo nang naghihirap ang kapatid mo, may 10 milyon ka, bakit di mo siya tulungan, bigyan ng 3 milyon? Alam mo nang magulang mo naghihirap, may 50 milyon ka, bakit 10 milyon hindi mo maibigay? Hindi mo naman ikakamatay mo, hindi naman yung ikakamatay mo, yun pa ay iyong ikaliligtas. Dahil sabi nga ng Diyos,
Di ba, mawala ng salapi sa kapatid, kaibigan, huwag lamang amagin o mawala sa tagong. Kasi bakit? Dahil ang mga kayamanan sa mundong ito, yan ay basura sa langit. Dahil ang tunay na kayamanan ay ang pag-ibig, pagtitiis, sakripisyo, habag, malasakit. At ang paggawa ng kabutihan, pagpapatawad, pagkakawang gawa. Paano kung hindi ito nabigay ng tao? Dahil sa mga kahangalan sa mundo, sa mundong ito. Kaya nga sa ating lahat, bago tayo magtapos, sinabi sa ating Lord, ito pa yung pangalawa, ang katwiran ng tao, halimbawa kung ang katwiran ng tao mali, tulad na sinasabi ng tao, mabait naman ng Diyos, at mabait naman ako, maintindihan ako ng Diyos, na kahit hindi ako magsimba o hindi dumalo sa piging ng Diyos sa Sunday fellowship. Ang tanong, sinabi ba ng Diyos na kapag mabait na ang tao, hindi na magsisimba? Diba, ganyan ang tao? Kaya nga hindi. Ang sabi ng Diyos, ipangilin mo ang araw ng pamamahinga. Utos ito sa lahat ng tao, mabait o masama, kailangan ng tao ay manalangin. Kailangan ng tao magsimba. Kailangan ng tao ibigay ang araw ng pamamahinga o rest day upang ang tao patnubayan ng Diyos at maging mabuti, upang mapabuti ang buhay at maligtas at hindi mapahamak. Sa totoo lang, maling-mali at isang kahangalan ang hindi manalangin, ang hindi magsimba at hindi magbigay lugod sa Diyos, sapagkat ang tao ay napapahamak dahil sumusuway sa Diyos, namuhay sa kasalanan. Ngunit kung ating alalahanin, susundin ang tuntunin ng Diyos at hindi iwawaglit sa ating isipan ang utos ng Diyos, hahaba ang buhay ng tao at sasagana sa buhay. Kaya sinabi nila, mas mainam manalangin, magbigay lugod sa Diyos pamagitan ng pagtulong sa mahirap. Ang gumagawa nito, haba ang buhay, maliligtas, magkakaroon ng buhay na walang gan. Mas mainam magkawang gawa kaysa mag-impok ng ginto o kayamanan. Mas mainam ang magkawang gawa kaysa mandaya. Ang gumagawa nito, hahaba ang buhay, maliligtas, magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ngunit ang nagugumon sa pagkakasala ay kaaway ng sarili niya. So, ibig sabihin, napakalaga ng panalangin. So, anong dahilan bakit hindi mo ibibigay ang para sa Diyos, ang araw ng pamamahinga? Magsimba po tayo, bigay natin ang para kay Lord. At dumalo tayo sa piging ng Diyos every Sunday fellowship. Kaya sa atin, lahat po, iniimbitahan namin, come and join us every Sunday fellowship. 2 o'clock hanggang 5 o'clock po ng hapon sa Santo Domingo Parish Office sa San Lorenzo Hall, 2nd floor. 2 o'clock hanggang 5 po yan. Amen? Every Sunday po yan. Napakalaga po. At ganoon din po sa ating lahat, monthly fellowship, first Tuesday of the month, 2 o'clock hanggang 5 sa Santo Domingo Church Parish, sa Santo Domingo Parish Office, Quezon City po yan, sa St. Martin de Porres Hall. Amen? Kaya sa ating lahat po tayo, inianyayahan ng Diyos, tayo po ay maging matatag, magtiis, magsakripisyo, alang-alang sa pag-ibig sa Diyos at sa ating kapwa, upang masunod natin ang kalooban ng Diyos. At tayo ay magtagumpay sa buhay, maligtas sa kapamakan sa masama, lalo na sa kamatayan. Amen? Awitin natin ang Come, Holy Spirit. Holy Spirit. Panginoon Diyos na malalang ng langit at lupa na makapangyarihan sa lahat, tinadalangin ko ang mga nanonood nakikinig sa mga oras na ito. Padaluin mo ang iyong banal na Espiritu Santo mula ulo hanggang talampakan.
At anuman ang aming mga pagkakasala at pagkukulang, iyong patatawarin. Ano man aming sakit, iyong gagamutin. Sa bingit ng kamatayan kami ililigtas. At anumang kahilingan ng bawat isa, anumang himala, ipagkakaloob mo sa bawat isa. Ano man aming sakit, cancer man, high blood man, diabetes man yan, sakit sa puso, goiter man yan, bukol man yan, walang imposible sa'yo. Sa isang salita mo lamang, lahat ay kagaling. Ano man aming problema, lulutasin mo, Panginoon. Kaya dinadalahin ko sa iyo ang bawat isa. Si Father George Moreno, pagkaroon sa kanyang kagalingan na mula sa iyo. Si Bishop Teodoro Bacani Jr., Father Simon Peter Ramos, Father John Paul Sontiliano, pagkaroon sa kanyang kagalingan, kalakasan, mabambuhay, pagpapala na mula sa iyo. Si Carmela Argiles, Felicitas Argiles, Por Fernando Argiles, Virgin Niegas, Randy Vidal, Chinky Andrade, Alma Gonzales, Sinaida Ortiz Dumapi, Eugene Gabino, Cecilia Bondok Gabino, pagkalam sa kanyang kagalingan na mula sa Chodolfo Gabino, Ani Dariza, Rochelle Perilla, Ani Ablasa, Elsa Bartolome, Anita Bondok, pagkalam sa kanilang kagalingan, kalakasan, mabambuhay, pagpapala, Pulquero Bondok, Teresita Bondok, Immaculate Bondok, Chuk Junior Mutuk, si Mario Luna, si Amanda Sagmit, Rosemary Tinay, Teresita Mendez, si Lourdes Manansala, Ausya Manansala, Divine Manansala. Lord, pagkalam sa kanyang kagalingan, kalakasan, mahabang buhay, pagpapala. Amen. Sa lahat na nanonood, nakikinig, hindi ka mabanggit ng kanilang pangalan, kilala mo sila. At ipagkalam mo sa kanilang kagalingan, kalakasan, mahabang buhay, pagpapala. Amen. In the mighty name of Jesus Christ of Nazareth, be healed. Receive the healing power of Jesus. Receive the healing power of the Holy Spirit. Amen. Glory be to the Father, to the Son, to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, word without end. Amen. In the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Bago po lahat, nawa supportahan niyo po ang ating healing program. You can send on advertise, sponsor, or pledge, or you can send sa ating GCash number 0915-487-7762. Amen. Ito po ang inyong kapanalig, Sister Annalyn Bondok, na nagsasabi, sumainyo ang katotohanan. God bless us all. Inyong napakinggan ang programang Ang Salita ng Diyos ay Nagpapagaling, Nagbibigay Buhay, kasama si Sister Annalyn Bondok. Tuwing Sabado, mula alas 2 hanggang alas 2:30 ng hapon, dito sa Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Sumainyo ang katotohanan.